Let's open our Bibles to the book of 2 Peter. Saklat tayo ng 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. Kung yung chapter 1 ay babala patungkol sa apostasiya, yung parating na apostasy. Ang chapter 2 ay ang katangian ng mga apostate at mga nanlilinlang na nagtuturo ng maling doctrine at ng apostasy. So, description of apostasy. Tapos, yung chapter 3, distraction ng apostasy. Pero nasa chapter 2 tayo at titingnan natin ang mga katangian ng mga bulaang guro o ng mga apostates. Alright, so chapter 2 and verse number 1. But there were false prophets also among the people. Anong pinag-uusapan dito ni Peter? Merong mga bulaang propeta ng kapanahunan ng mga Israelites, ng mga Hudyo. Naalala ninyo mga false prophets, Hophni and Phinehas na binanggit sa bagong tipan na tinago sa lumang tipan. Mga Balaam, false prophet na si Balaam sa Numbers chapter 24 at saka chapter 25. Bulaang mga propeta. Sila ay mga guro, mga nagtuturo, pero yung paksa nila, yung subject nila ay hindi salita ng Diyos. At ginagawa nila, nililindang nila ang tao. At ang dami namang tao na napapadala sa mga false prophets. So verse number 1, there were false prophets also among the people, even as, ibig sabihin ng even as, katulad din. There shall be false teachers among you. False teachers among you. So, sino kinakausap ni Peter dito? Ang mga churches. Naalala ninyo? Yung 5 churches, region, 5 mga probinsya na binanggit niya sa 1 Peter chapter 1, yung Bithynia, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and so on. Yung mga churches doon. Sabi niya, there shall be, ibig sabihin sa hinaharap, balang araw, lalabas din ang mga false teachers among you. Manggagaling yan sa mga churches. So, pwede ba na ang isang pastor ay mag-apostatize? Yes. At magturo siya ng maling doktrina. Pwede yun. Pwede mangyari yun. At maraming makikinig sa kanya. Dahil hindi nila alam ang Bible. And so, there shall be false teachers among you who privily shall bring in damnable heresies. So, ito ang gagawin ng mga bulaang propeta. They shall privily bring in damnable heresies. Anong ibig sabihin ng heresies? Yung heresies ay maling turo o yung ibang turo. Halimbawa, ano ang turo ng Bible patungkol sa kaligtasan? Kailangan sumampalataya kay Jesus Christ. Yan ang turo ng Bible. Ano yung turo ng iba? Kailangan magpabautismo. Kailangan magsindi ng kandila. Kailangan iwasan ng karne. Kailangan lumuhod mula sa pintuan hanggang sa altar. At baka tanggapin ka ng Diyos. So, maraming mga tao ang hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. You see, this is heresies. Yan ang heresy. Ang ibig sabihin ng heresy, ibang turo. So, yung mensahe natin sa Mount Zion Baptist Mission, ang mensahe natin ay mensahe ng Bible. Si Jesucristo ay namatay, nilibing, muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Siya ay muling babalik at maghahari sa mundong ito ayon sa banal na kasulatan. Siya ay hahatol sa lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng hindi umaasa sa Kanya, ilalagay niya sa dagat-dagatang apoy balang araw. Impyerno muna, tapos dagat-dagatang apoy.
Hindi ho nagbago ang message natin. Ang message ng mga apostol, yan ang message natin pa rin ngayon sa kapanahunan natin. Hindi tayo nagbago. Pero kung pakikinggan mo yung iba, sasabihin nila, kailangan sumali ka muna sa simbahan o sa iglesia para ikaw ay maligtas. Wala ho yan sa Bible. Iba ang turo na yon. Yon yung tinatawag na damnable heresy. Kaya sinabing damnable, ang ibig sabihin ng damnable, ano ba yan? Nakakasira. Nakakasira na maling turo. Ibig sabihin, kung maniwala ka sa kanila na kailangan sumali ka muna sa iglesia bago ka maligtas, mapapahamak ang kaluluwa mo. Dahil pagharap mo sa Diyos, sasabihin mo, Panginoon, sumali naman ako sa iglesia. Anong sinabi ng Ama? Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo? He that believeth on me shall not be condemned. Yun lang pala ang requirement ng Panginoon. Hindi niya rin i-require na magpabautismo ka, na sumali ka sa iglesia. No. Yon. At kung yan ang pinapaniwala ng tao, mapapahamak sa huling wakas yung kanyang kaluluwa. No, wala hong kaligtasan doon. Kasi hindi ho tayo ligtas dahil sa mabubuti nating gawa. We are saved by grace, grasya ng Diyos, through faith. Yun lang, through faith. Faith, pananampalataya. Umaasa ka ba talaga kay Kristo? Sumasampalataya ka ba sa Kanya? O baka ini-improve mo yung buhay mo. Baka you do your best. Hindi ho yan salvation na ginagawa ko yung the best ko. Kasi yung the best natin, may halo pa rin kamalian, may halong kasalanan. Never na tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa sarili natin. Tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil kay Kristo. Amen? At yon ang mensahe ng Bible at hindi pwedeng palitan. Huwag palitan ang message ng Bible. Kapag pinalitan ang message na yan, yan yung tinatawag ng Panginoon, damnable heresies. Exempt ba ang church sa apostasy? Hindi. Kaya nga tayo binibigyan ng babala, hindi ho exempt ang church dito sa false teachers. So, ingatan natin ang mga teachers natin. Kaya hindi ho tayo madali na mag-promote na maging teacher ka. Kung gusto mo maging teacher, kailangan alam mo yung Bible. Una, magpakita ka na faithful ka. Ano yung faithful? Palaging nandito ka sa simbahan. Kasi kung hindi ka naman faithful, paano ka maaasahan? O nandito ka, next Sunday wala. Nandito ka next Sunday, pero next Sunday wala na naman. Di para kang ngipin na bulok. Parang lang, hindi ko sinabi bulok ka. No? Para kang paa na pilay. Hindi maaasahan. Masakit. No? Ganun ang church member na hindi tapat sa Panginoon. Hindi maaasahan. And so, false teachers among you. Etong nakakatakot. Etong nakakatakot sa apostasy. Pwede tayo na magkaroon ng false teachers na manggaling sa atin. Now, kung merong false teachers na manggagaling sa atin, sino ang dapat pagsisihan? Sino ang may sala? Kung sa loob ng church merong false teacher at hindi kinokorek, sino ang may sala? Sino? Pastor, tama. Bakit? Kasi sa Bible, ang inatasan ng Diyos na magturo ay ang pastor. Do you believe that? Ephesians chapter 4, tingnan mo. Ephesians chapter 4. Isa lang ang ordained preacher and teacher sa local church, sa simbahan. There's only one appointed teacher-preacher in the church. And that is the pastor. Ephesians chapter 4, verse 11. And He gave, nagbigay ang Panginoong Jesucristo ng mga regalo. He gave some apostles.
and some prophets. Meron bang apostles and prophets ngayon? Meron ba? Wala. Wala na. Wala na hong apostol ngayon. Prophets. Some evangelists. Ano yung evangelist sa Bible? Yan yung nagtataguyod, nagtatanim ng mga churches. Meron bang evangelist ngayon? Yes. Ako, isa akong evangelist. Nagtanim ng church dito. At nawa, balang araw, bigyan tayo ng mga families ng Panginoon na lumago sa pananampalataya at gawin nila ito ang church nila. Tapos tumawag tayo ng pastor. Bigyan tayo ng pastor ng Panginoon na hahawak sa gawain na ito. Wow! That will be a wonderful thing. So that's the church planter, yan yung evangelist. And some pastors and teachers. So, yan yung pastors and teachers. For, eto yung dahilan kung bakit ka merong pastors and teachers. For the perfecting of the saints. Para ilagay sa tama, sa matuwid, ang mga santo. Sino yung mga santo sa church? Yung mga mga statues, no? Hindi, biro lang, no? Hindi yung mga santo yung mga statues sa church. Yung mga Christians yun. Lahat ng Kristiyano ay santo dahil sa kanilang pagiging kay Kristo. Yun. The reason why you're a saint is not because of anything else except for your position in Christ. If you are in Christ, you are a saint. Now I understand some churches, they take a long time to declare someone a saint. But the Bible teaches us if you're in Christ, you are sanctified. You are set apart. In Christ. You don't even have to be a church member to be a saint. That's a position in Christ. It's not in church. It's in Christ. Everyone in Christ is a saint. You see. And for the perfecting of the saints, in order for the saints to be put in the right place, to be perfected, they need a pastor. They need a man of God who will teach and preach and nurture and nourish and admonish, rebuke and reprove and exhort with all long-suffering and doctrine. You see, that's the job of the pastor. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Who does the work of the ministry? Not the pastor. The saints. It's the saints who are put to perfection so that they can work. Kaya, ang pastor, gagawin niya yung the best niya para lumago ka sa pananampalataya, para gamitin ka sa trabaho ng paglilingkod sa Panginoon. For the work of the ministry, what's the point of working in the ministry? For the edifying of the body of Christ. Para lumago ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Para lumago ang church. Hindi lang ask for and no more. No, we want more. But we want it in God's way and in God's time. And God uses the pastor. So balik tayo sa 2 Peter chapter 2. If there's a false teacher in the church, whose fault is it? The pastor. Because the pastor is the appointed teacher and preacher in a church. And so, now that doesn't mean he's the only preacher and teacher in the church. That we could designate faithful men to be pastor, to be preaching and teaching. Faithful ladies to be teachers, to teach children and young women and women, you see. And so on and so forth. But ultimately, the pastor is responsible. So, kapag ang nag-invite ako ng speaker, sinisigurado ko yung speaker, alam niya yung Bible at sigurado marunong siya sa salita ng Diyos. Kasi pag meron siyang sinabi na mali, magkakaroon kami ng private meeting. Ano yung private meeting? Punta kami sa kabila dito, pag-uusapan natin, hindi ho kami naniniwala sa sinasabi mo. Biblical ho kami. And so on. Pero hindi pa nangyari. Never na nangyari. Sa lahat ng mga speakers na napunta dito sa atin, lahat sila ay blessing sa atin.
At tinatanggap natin yung preaching nila dahil nakikita natin galing sa salita ng Diyos. Okay? And that is the job of the pastor. So, etong mga teachers, ang tawag sa kanila, false. Ibig sabihin, hindi totoo ang kanilang mga tinuturo. Now, sa context, ang hindi totoo na tinuturo niya ng mga false teachers ng kapanahonan ni Peter ay ang pagkatao at kadyosan ng Panginoong Jesucristo. They deny the Lord. Look at verse number 1. Bringing damnable heresies, even denying the Lord that bought them. The Lord bought them. He bought the false teachers with His blood. Even the false teachers are bought. Yung mga iba nagtuturo, lalo ni mga Calvinists. Sabi nila, hindi, si Jesus Christ, binili lang niya yung mga ligtas. Hindi niya binili yung mga hindi ligtas. Sabi dito, binili niya pati false teachers. Ligtas ba yung false teachers o hindi? Hindi. Of course, they're not saved. But did He buy them? No. Yes. Yes. Denying the Lord that bought them. Yes. Namatay si Kristo para rin sa kanila. Yes. Tinubos din sila. Ang problema, hindi sila sumampalataya sa Kanya. Kaya available yung dugo niya, kaya lang hindi nila ginamit. Kaya punta sila sa impyerno. And bring upon themselves swift destruction. So, yung pangalawa nilang pagkakamali ng pagtuturo, hindi lang patungkol kay Kristo, mali sila, pati rin sa Kanyang muling pagbabalik, mali rin sila. Tingnan mo ang chapter 3, verse number 4. Chapter 3, verse number 4. Kaya kapag nakikinig kayo ng Bible teacher, Bible preacher, kung mali ang doktrina nila patungkol kay Jesucristo, hindi nila kinikilala si Jesucristo bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas, hindi ho sila biblikal. Lalo na kung hindi nila alam ang patungkol sa Kanyang muling pagbabalik. Look at chapter 3 and verse number 4. Chapter 3, verse 4. And saying, where is the promise of His second coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Kailan ho babalik yung si Jesus Christ? Hindi na yata siya babalik kasi nagpapatuloy lang ng lahat ng katulad ng dati. Yun ang nasa isip nila, hindi na babalik si Jesucristo. Mali hong tagapagturo yun. Huwag tayong pakinig sa mga hindi marunong ng patungkol kay Kristo at sa Kanyang muling pagbabalik. Now, yung false teachers ngayon, tingnan mo, no? Yung mga saksi ni Jehovah, sabi nila, si Kristo raw ay maliit na Diyos. Ayan ang turo nila. Si Kristo raw ay maliit na Diyos. Pwede ba yon? No, hindi pwede yon. Sabi ng Panginoon, walang ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Diyos. O di dapat, hindi siya pwedeng maging maliit na Diyos. No? Sa Bible, Trinity ang Diyos. 3 are one. The Father, the Son, and the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. O sa mga Mormon, naniniwala sila na si Jesucristo ay kapatid ni Lucifer. Ibig sabihin, nilikha ng Ama si Jesucristo at nilikha rin niya si Lucifer at magkapatid sila. May problema ba doon? Yes. Si Jesucristo ay eternal. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. So, paano siya nagkaroon ng kapatid? So, ibig sabihin, hindi ho tama ang turo. Tapos, sabi nila, ang tao, balang araw, pwede siyang maging katulad ng Diyos. Pwede ba yon na ang tao ay maging Diyos? Pwede ang Diyos magkatawang tao. Yan, nakikita natin sa Bible. Pero yung tao, pwede ba siyang maging Diyos? Never. Why? Kasi ang Diyos, walang simula, walang katapusan. Ang tao, merong simula. Lahat tayo may simula. Kaya nga tinatawag nating birthday. Meron ka bang kilala na walang birthday? Kahit yung mga ampon na hindi nila alam kung kailan yung birthday nila, namimili yan ng isang araw na pwede nilang i-celebrate. Kasi lahat ng tao may pinanggalingan, mayroong tayong simula. Ang Diyos never na may simula. Kaya hindi ho pwede ang tao na maging Diyos magpakailanman. Kahit na mag-graduate ka na maging Diyos, hindi ka Diyos. Meron kang pinanggalingan.
And so, mali rin ang doctrine nila. False teachers yung mga yan. False teachers sila. And so on, maraming mga iba pang mga false teachers. At dapat alam natin ang Bible para hindi tayo malinlang. Sabi ng Bible, they shall privily bring in damnable heresies. Ang ibig sabihin ng privily, lihim na pagpasok nila ng maling mga katuruan na nakakasira. So, papasok sila sa church, magpapakilala sila, hello, maging mabait sila, kaya lang yung turo nila hindi biblikal, hindi tama. At nasa sa atin na dapat alam natin ang Bible na kapag nagturo sila ng mali, turuan natin sila ng tama. Huwag tanggapin ang kanilang kasinungalingan. And so, privately. So, eto ang mga katangian nila. Verse number 2. And many shall follow their pernicious ways, sabi ni Peter. Many shall follow. Kaya huwag tayong mainggit sa mga churches na malalaki, na marami. Why? Because, sabi ng Bible, many shall follow their pernicious ways. Ang ibig sabihin ng pernicious, nakakawasak na pamamaraan. So, yes, maliit ang church natin. Hindi naman tayo mananatiling maliit palagi. Pero kailangan, mas importante, meron tayong katotohanan. Kesa sa napakarami natin, pero nasa mali naman ang turo, ang doctrine. Okay? Sabi ng Bible, many shall follow. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi many ang nagfa-follow dito. Ang importante, hindi pernicious yung ways natin. Hindi nakakawasak, nakaka-edify, nakaka-bless ang ways ng Panginoon. By reason of whom the way of truth, that's Jesus Christ, shall be evil spoken of. Yan ang ginagawa nila. Sinisira nila ang pamamaraan ng katotohanan. Wala silang katotohanan sa sarili nila. Winawasak nila ang katotohanan. And so this is the work of the apostate teacher. Shall be evil spoken of. Verse 3. Nasira. Verse 3. And through covetousness shall they with vain words make merchandise of you. So, sa pamamagitan ng kasakiman, they shall with vain words. Alam niyo ibig sabihin ng vain? Magandang King James word ang vain. Ang ibig sabihin ng vain, fake. Fake. Gagamitin nila ang mga fake words. Para ano? To make merchandise of you. Ano yon? Mapakikinabangan sila dahil sa inyong mga salapi. So mukhang pera talaga ang mga false teachers. Kung bayaran mo sila, di magpipreach sila. Kung walang bayad, hindi na sila magpipreach. Ganun ang false teacher. Ano ang makukuha ko? Yun ang, magsisilbi ako pag meron akong makuha. Kung wala akong makuha, hindi ako magsisilbi. That's false teachers. They through covetousness shall they with vain words make merchandise of you. Gusto nila yung pera ninyo. Now, covetousness. Ano yung covetousness? Kasakiman. Yan ang ugali ng false teacher. Sakim. Laging sakim. Never giving, never satisfied, never worshiping the Lord. Always covetous. Alam mo, ang covetousness, espiritu yan, puso yan, na kahit ano ang kunin niya, hindi ho sapat. Ang kasakiman ng tao ay never na sapat. Gusto ng tao palaging meron. Kunin ko ito. Pag nakuha ko ito, magiging masaya ako. That is covetousness. No? Kahit na wala kang makuha, basta meron kang Hesukristo sa iyong buhay, masaya ka na. Yan ang ugali na nakakapagbigay lugod sa Diyos. Huwag yung covetous palagi, yung covetousness.
At kung tutusin, pag nakuha mo yung gusto mo, hindi pa sapat. Mga ilang linggo, ilang buwan, hahanap ka na naman. Anong ilalagay ko sa puso ko? Anong ilalagay ko sa buhay ko? Covetousness yon. Vain words make merchandise of you. Ito ang kanilang maaasahan. Ito yung future ng false teachers. Whose judgment now of a long time lingereth not. Hindi ho magtatagal ang kanilang hatol. Sabi ng Panginoon, God's gonna judge them soon. And their damnation slumbereth not. Hindi rin matutulog. Hindi makakalimutan ng Diyos ang gawa ng mga false teachers. Hahatulan niya sila. Hindi natutulog ang kanilang paghatol, hindi magtatagal ang kanilang paghatol, at makukuha nila yung swift destruction, sabi ng Bible. Swift destruction sa verse number 1. And bring upon themselves swift destruction. Biglang kapahamakan ang babagsak sa mga false teachers. So, mag-iingat tayo. Hindi natin alam kung sino itong false teachers na ito na parating. Now, sa kapanahonan ni Peter, parating yung mga false teachers. Sa kapanahonan natin, nasa loob na ng mga churches ang mga false teachers. Sana hindi tayo nakaupo katabi ng isang false teacher. Naka-social distance naman tayo, hindi, biro lang. Never na payagan natin ang false teacher na magturo sa church natin. Simple lang ang mga doktrina natin. Napaka-biblical, manatili tayong biblical. Lahat ng masasabi natin dapat may Bible verse para safe tayo. At kung pwede yung language natin, gamitin natin ang language ng salita ng Diyos. Huwag tayong maghanap ng innovation. No? We don't need something new. We need something biblical. And ito ang babala talaga ng salita ng Diyos. Saan sila manggagaling? Sabi ng Bible, among you. Among you. Manggagaling sa mga churches. So ganito yon. Halimbawa, ikaw, lumalakad ka kasama ang Diyos. Kinakausap mo ang Panginoon, kinakausap ka niya sa kanyang salita, lumalago ka sa pananampalataya. Pero dumating ang time, hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa, hindi ka na pumupunta sa church, manlalamig ka sa Panginoon. Pretty soon, iisipin mo, baka okay na lang na wag na lang ako mag-church. Hindi ko na lang dadagdagan yung pananampalataya ko ng virtue, knowledge, temperance. Wag na lang. Okay na ako spiritually. Hindi na ako lalago. No? Pag nagsimula ka ng ganon, ibig sabihin, iiwasan mo na ang Bible, iiwasan mo na ang prayer, iiwasan mo na ang church, iiwasan mo na ang paglilingkod sa Panginoon. At doon magsisimula ang practical na apostasy. Tapos, mai-infect mo pa yung iba. Wag na lang tayo mag-church. Hapon na, matulog na lang tayo. No? Paano ka lalago sa pananampalataya? Kung mag-a-apostasize ka. So, babala galing sa Panginoon. Pag-aralan mo ito, mga characteristic traits ng mga false teachers at yung kanilang hinaharap. One more verse, Acts chapter 20, verse 28. Acts chapter 20, verse 28, babala ng Panginoon, saan manggagaling ang mga false teachers? Acts chapter 20, verse 28, kausap ni Paulo ang mga pastor. Take heed, therefore, unto yourselves and to the flock. Sino yung flock? Yung mga church. Yung churches yan. Over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Sino yung overseers sa church?
Mga pastor yon. To feed the church of God, sino ang mag-feed sa mga church of God? Mga pastor yon. Ano yung pinapakain nila sa church? Word of God. Preaching, teaching ng Word of God. Which He hath purchased with His own blood. Ano yung pinurchase niya? Ginamit niya yung kanyang dugo. Yung mga churches. Alright? Verse 29. For I know this, by the way, purchase din ang church ng dugo ng Panginoon. Hindi lang false teachers. Okay? So, namatay ang Panginoon para sa church. Namatay siya para sa hindi ligtas. Namatay siya para sa mga ligtas. Namatay siya para sa lahat. Okay? Pero, special yung pag-purchase niya sa church ng kanyang blood. Verse 29. For I know this, sabi ni Paul, alam kong ito, that after my departing, pag wala na ako, shall grievous wolves enter in among you. Ay nako, among you. Not sparing the flock. And shall of their own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ang gusto nila, sila ang maging tagapagturo ng mga disciples, hindi ng Panginoon, kundi disciples nila, sarili nilang disciples. And so, yan ang mga nangyayari ngayon. Sabi ni Paul, darating ang time na mangyayari to. Kaibigan, nasa apostate times na ho tayo. So, hindi karaniwan, actually, pwedeng sabihin ng simbahan, Baptist Church, pero yung doktrina nila, malayo sa Bible. So, sinasabi ko lang yan sa inyo bilang babala. Hindi ho lahat na nagsasabing Kristiyano sila ay tunay na Kristiyano. Hindi lahat na nagsasabing simbahan sila, iglesia sila ay tunay na iglesia. Hindi lahat na nagsasabing Baptist kami ay talagang Baptist. Kailangan tanungin mo sila, paano maliligtas ang isang tao kapag ang sagot nila ay hindi Hesukristo? Tumakbo na kayo doon. Manlilin lang yun. Isa lang ang tagapagligtas, yan si Jesus Christ. Kapag mali ang sagot nila, mali sila sa lahat ng doctrines ng Bible. Would you bow your heads and close your eyes? Alamin natin ang kanilang pamamaraan, secret, privily, privately. Wala namang papasok na maling tagapagturo na magsasabing, hello, ako si Satanas, nagtuturo ng mali. Lahat sila maganda, mabait, taimtim, sagrado. Pero kung hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos ang kanilang turo, sila po ay manlilin lang at i-reject natin sila upang hindi tayo madala sa kanilang apostasiya. At ang apostasiya ay ang hindi na tayo lumalakad ng kapiling ng Diyos. Nakatayo tayo laban sa katotohanan ng Diyos. Nawa hindi mangyari yan sa buhay natin. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Hindi ako sure. Pakitaas ng kamay, pag-pray ka namin. Alright? Sino magsasabi, Pastor? Dahil kay Hesukristo, sure ako na ako ay ligtas dahil sa Kanya. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. Thank you. God bless you. Pastor, ayaw ko manlamig. Ayaw ko na hindi lumakad na kapiling ang Panginoon. Salamat sa paalala ninyo patungkol sa paglakad namin sa Panginoon. Nawa, tulungan ako ng Diyos na lumakad na kasama niya ngayon at sa linggo na parating. Pakitaas ng kamay. I want you to walk with the Lord. Amen. God bless you. That's good. Huwag kalimutan. Maging mainit para sa Panginoon. Araw-araw. Magpasalamat. Manalangin. Lumakad na kasama ang Diyos. At isa Diyos ang lahat ng pagsubok na parating. Kahit nasa eskwela, kahit na ano ang pagsubok na parating, ilagay sa kamay ng Diyos ang lahat. Amen? Let's pray. Father, we thank you that we can be warned concerning apostasy. Lord,
what a challenge to keep our focus on you, to be aware of false teachers all over that draw disciples to themselves and that speak lofty words but destructive heresies or damnable heresies and bring about themselves swift destruction, covetousness, pernicious ways, feigned words, damnation to themselves. Lord, help us to avoid false teachers. Help us not to be allured by them and their sweet talks and their sweet behavior, but yet they disobey you and they disregard your words. I pray that we would live up to the truths that we see in Scripture and embrace that truth. Buy it and sell it not, I pray. Lord, we ask that you would do a special work in our hearts. Help us to avoid apostasy, not walking with you, not growing in the Lord. And I pray, Father, you would help us to have our hearts burning with zeal for the Lord Jesus Christ. We love you for loving us, Lord. And we ask your blessing now in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.